Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa ating pagdiriwang ngayon ng Banal na Misa, marapat lamang na magpuri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos, na patuloy na bumubukal ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagmamalasakit, gayon din ang Kanyang habag, awa, pagtitiwala. At huwag lalo tayo maging marapat, makisa at makidahagi sa Banal na Misa, aminin at hingi ng kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan at pagkukulang. Panginoong Sus, Ika'y tunay na Diyos at tunay na tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ika'y naging katulad namin sa lahat ng bagay. Maliban sa kasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawanawat tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami po naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligali. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job: sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalalimay ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya't ang karimlay dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat taludtod po, salmo ang ating itutugon, Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad na maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Nang siya'y mag-utos, nangangalit ang dagat. Hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila ay halos ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Nang nababagabag, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. Dininig niya sila at sa kahirapan, sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil. Pati mga along naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak
at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan. Sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alaga. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon sa Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka.
Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Siniglan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang katangian ni Jesus ay walang iba kung hindi ang kaniyang pagiging mahinahon. Kaya nga't sa kabila ng malakas na hangin, hindi nag-alaala sa Jesus. Sa halip ang wika ng Ebanghelyo, siya ay natulog. At ang mga alagad ay hindi magkamaya sapagat sila'y takot na lumubog. Kaya nga, kaagad ang ginawa nila ay ginising si Jesus. At ang masama nito, sinabihan pa nila sa Jesus, "Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Pinatutunayan nito na ang palaglago sa pananampalataya hindi nadadala, hindi nangyayari sa dahilang tayo ay matagal ng Kristiyano, tayo ay matagal ng Katoliko. Ang kahinahunan ni Jesus ay naguugat sa kanyang pananalig at pagtitiwala sa kanyang Amang nasa langit. Kaya nga, sa halip na siya'y mabahala, siya'y natulog. Kaya kinakailangan siyang gisingin ng kaniyang mga alagad. Iyang takot ng tao ay karaniwan bunga ng kahinaan o kakulangan ng pagkakilala, pananalig at pagtitiwala kay Kristo. At pinatunayan ito ni Jesus sa mabuting balita. Sapagkat nang patigilin niya ang hangin, nang patahimikin niya ang dagat, ano ang sabi niya sa kanyang mga alagad? "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Kaya nga, gayon na lamang ang kanilang panggigilalas nang patigilin ni Jesus at patahimikin ang hangin at gayon din ang dagat. Ano ang wika nila? Sino nga kaya ang taong ito? At sinusunod siya maging ng hangin at ng dagat. Kung merong isang sagabal sa tunay at wagas na pananalig kay Kristo, ito ay walang iba kung hindi ang takot, ang pag-alaala, ang pagkabahala. Ang totoo,
ang takot ng tao na ipapahayag sa maraming pamamaraan, maging sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kitang-kita mo na may malaking nerbiyos ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat lumalakas ang boses, samantalang walang dahilan upang lumakas ang boses o isigaw ang salita ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pinaghaharian ng Diyos, hindi nababahala, hindi nag-aalaala, lalong hindi natatakot. Kaya nga, gayon na lamang ang kanilang pagkamangha kay Jesus. Bakit ito ay nakukuha pang matulog? Bakit ito ay may gayong kapangyarihan? Ang katotohanan, ang kapangyarihan ni Kristo nag-uugat sa kaniyang pananalig, sa kaniyang pagtitiwalag, sa kaniyang amang nasa langit. Sapagkat batid niya ang pag-ibig ng kanyang ama. Kaya't hindi siya nag-aalaala, hindi siya nababahala. At iyan ang totoo. Kung tulay at wagas ang pananalig natin sa Diyos, ano't hinayaan nating pagharian tayo ng pag-aalaala, pagkabahala, pagkatakot o nerbiyos. Katulad sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, katulad ng malimit kong sabihin, ang ipinapahayag mo ay ang salita ng Diyos. At huwag mong hayaan ang takot, ang kaba, ang pag-aalinlangan, ang maghari sa iyo. Sapagkat kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi ito na ipapahayag dahilan lamang sa lakas ng ating boses. Hindi ito na ipapahayag dahilan sa ating kakayahan. Kung hindi, ito'y nagagampanan natin sapagkat ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Kailanman hindi pinagkakait ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, wala kang dahilan upang matakot, upang mabahala, upang mag-alinlangan, upang nervyosin. Kaya nga, lagi kong sinasabi, katulad ng isang araw, sa pagganap ng anumang gawain, lalo tigit sa banal na misa, huwag nating kaliligtaan ang tayo ay manalangin. Bilang bahagi ng ating paghahanda. At bakit tayo dapat manalangin? Sapagkat ang gagawin natin, hindi natin tungkulin. Ang sasabihin natin, hindi ang ating salita, hindi ang nilalaman ng ating isipan at kalooban, kung hindi ang salita ng Diyos. At ang Diyos merong kanyang pamamaraan upang ang salita ay marinig ng lahat. Kaya nga, hindi ba halaga ang pagalingan at pagandahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang mahalaga, ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala, ang ating pagsampalataya, at pagpapaubaya sa Diyos at sa Kaniyang salita.
Kaya nga, mahalagang tingnan natin, ano nga ba ang naghihari sa atin kapag tayo gumaganap ng atas sa gawain? Ito ba ay ang kagustuhan ng Diyos, ang saloobin ng Diyos, o ang ating sariling kagustuhan, ang ating sariling hangarin? At yan ang sandali na tayo'y nararapat, mabahala, mag-alaala. Bakit? Sapagkat ibig sabihin, hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Inuulit ko, ang pagkatakot ay taliwas sa pananalig, pananampalataya. Ang kaba ay gayon din. Kaya nga, tingnan natin si Jesucristo. Nakita ba natin si Jesus na nabahala? Nang siya'y gisingin, ano lamang ang sabi niya? Ang wika ng Ebanghelyo ay ito. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Hindi niya sumigaw na, tumahimik ka, tigil. Hindi. Hindi naman bingi ang iyong kausap. Bakit kinakailangan isigaw mo pa? Sapagkat may tiwala si Kristo sa kanyang sarili. At ang pagtitiwala niya, nag-uugat sa kanyang pagtitiwala at ganap na pagpapaubaya sa kanyang amang nasa langit. Kaya nga, inulit ko nung nakaraan na sana'y huwag nating kaligtaan lagi na simulan ang ating gagawin sa pamamagitan ng pananalangin, ng pagdarasal. Sapagkat kung tayo'y nananalangin at nagdarasal, hindi lamang tayo nagpapahayag ng ating pananalig at pagpapaubaya sa Diyos, kundi gayon din ang ating pagtitiwala sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, upang tayo ay hindi mabahala kailanman. Ang higit na mahalaga sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ang lakas ng boses, hindi ang pagsigaw, sapagkat kapag tayo'y sumisigaw, nilalakasan ang ating boses, hindi lalong nauunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo'y umaasa sa ating kakayahan, hindi sa kakayahan ng Diyos. Kaya nga, kapag ako ay nagtuturo o nagbibigay ng training sa mga gumaganap sa altar, lalo tigit sa mga tagabasa, binibigyang diin ko at iniuulit ko ang paghahanda sa pamamagitan ng pananalangin. At sa ating pananalangin, nagdarasal tayo sapagkat ang gagawin natin ay hindi atin. Yan ay gawain ng Diyos. At kung tayo'y nagtitiwala sa Diyos, dapat higit nating pinagtitiwalaan ng Diyos kaysa ating sariling kakayahan. Sapagkat pag mas pinalagahan natin ang ating kakayahan, ibig sabihin, mas nagtitiwala tayo sa ating sarili at hindi sa Diyos. Sapagkat inuulit ko, ang ipinapahayag natin ay ang salita ng Diyos. Hindi natin ipinapahayag ang ating sarili. Kaya nga, bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, walang yabangan o kayabangan
at iniiwasan ang sandali na talagang gusto nating maging higit tayo sa iba. Sapagkat tatandaan natin, ang ginagampanan natin, hindi ating gampanin. Ito ay gampanin ng Diyos. Sapagkat ang ipinapahayag natin, hindi ang ating sarili at hindi dapat ang sarili, kung hindi ang kalooban, ang salita ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula paririto't huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang tunay at wagas na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Halina tayo'y manalangin. Parang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Pakiulit. Panginoon, naway ang inang simbahan sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagdiriwang ng mga sakramento ay maging bukal na pag-asa at pananampalataya ng mga taong sinasabukay ng matinding hapis at pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway makita ng mga hinirang na mamumuno ng mga bansa na ang kapangyarihang ibinahagi sa kanila ng Diyos ay ang kanilang pamamaraan ng paglingkuran ang sangkatauhan at akayin sila sa buhay na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga angkang Pilipinong kumakaharap sa kahirapan at iba't ibang suliraning pangkabuhayan at pangkalusugan ay magkamit ng nauukol na tulong mula sa ating pamahalaan at simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pakikinig natin sa salita ng Diyos at pagtanggap ng banal na komunyon ay magdulot ng kapayapaan sa ating buhay na batbat ng hilahil at ligalig. Makatulong nawa sa maraming Batanggenyo ang ating pagpupondong Batangan. Magdulot nawa sa atin ng lalo pang pagmamalasakit sa sambayanan ang Pastoral Visit 2024. Ipagkaloob nawa ang ating mga intensyon sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin naman sa pamamagitan pa rin ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, O Diyos, amang lumikha sa sanlibutan.
Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikas sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong banal na Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating hain at paghahandog ng sarili kay Isa ni Kristo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami po naway makapag-aalay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humububog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubultni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin pong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong banal na simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco, na aming Papa, ang aming arsobispo at ang lahat ng mga obispo at kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niyan sa kaniyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak. Bilang paghahanda sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na pakikinabang, awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at pilayo sa lahat ng kapahamakan at aksidente, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Ito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong iniaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap po namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Isasagawa po na ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pananalig, pagtitiwala at pagpapaubaya kay Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,